Some journeys don't start with a crown. They start with responsibility. I have to act like an adult. I have to think like an adult. Rosalyn is a Beanie Beanie, senior cabin crew, and a content creator. As an only child, Rosalyn learned early how to be strong and independent, not because she wanted to, but because life required her to. Yeah. Big dreams but little resources, but we made it. She didn't stop where she started. She kept moving forward, believing she could be more. Feeling ko I can do more. I want more. Despite the long road, she's adventurous, funny, and refreshingly real. Shut An animal advocate, a beauty queen, and Beanie Beanie Friendship 2024, not just a title, but a reflection of her heart. I mean, the right people brings you to the right path. Watch Rosalyn Evardo's story, and you might just see a part of yourself in it. The Pillow Talk. Lights off, real talk on. Hi Dreamers, this is Jerly Salvador and welcome to The Pillow Talk where dreams get unplugged. Ang mga kasama po natin for today, isa po siyang binibini, napaka-friendly po, at chikadora din siya. Let's all welcome Miss Rose Evardo! Yes! Welcome! Thank you so much for having me today. And nahiyain po talaga ako sa person. Hoy, parang hindi ganyan kanina. Thank Welcome you. sa Pillow Talk natin. And ito, let's serve our drinks na. Grabe Welcome naman, drinks. inuman agad. Oo, ayan talaga. Wala lang yung alak. Ano Kung ba gusto yun? mo, Alis pwede na naman ako. mag-request. Okay na. Thank you Ayan. so much. O, diba? You're May welcome. pa-drinks pa nga. Yes. Ayan. Thank you. Cheers tayo. muna Cheers. bago ang lahat. So, Miss Rose. Sarap. Miss Rose? Mag-edit lang tayo. Kaya, Parang trentahin na tayo. kaya, parang sa sumasakit yung likod. Oo, lower back ko. Oo. Papamasahin na tayo mamaya. Correct. Pero, so question ko muna sa'yo. Hala, question agad. Eto nga, Okay. nung nasa Binibini ka, ilan ba yung kinaibigan mo sa Binibining Pilipinas para ma-crown ka bilang Binibining friendship? Ilan ba ang nabudol? Oo. Hindi, actually, ano kami nun eh. We're 40 candidates, if I remember it correctly. So, ayun. So, 39 sila. Joke lang. Hindi, actually, hindi nila sinabi kung ilang percentage yung score na napanalunan ko yung award na Binibining Friendship. But, to be honest kasi, during our time, Binibining Pilipinas 2024, I'm the oldest kasi. So, actually, ako na yung ate nila. So, everyone calls me ate. And come to think of it, oo nga, ako talaga yung pinakamatanda. And limit kasi ni Binibini, if I'm right, is 28 years old. During that time, I'm already 28, as in magka-29 na. So that's actually my last year to compete. So, ayun, ako yung ate ng lahat. So, I don't know, out of respect na lang ba yung pagboto nila sa akin at sa Binibining Friendship. Pero I don't know, kasi during that time, 3 months kami magkakasama eh. So, alam mo yung 3 months ka rin nakahanap ng mga bagong kapatid, 3 months ka rin nilang tinuring na parang ate, and pag may events kami, may time pa na, alam mo yun, kasi marunong na ako mag-makeup, and experience na rin naman ako sa pageantry, and pag may konting problem sila, ate, pa-fix naman ang likod, ate, okay na ba yung eyeshadow, ate, ganun. Tapos may time pa na, pwedeng si ate muna, bago kayo. So, I don't know, baka din kasi naging ate na nila ako. And yung sisterhood kasi nung batch namin, iba eh. Iba eh. As in, walang problem, walang issue sa, yung kami-kami. Wala. As in, parang magkakapatid and close naman yung lahat. And masaya lang during nung time namin. So, ayun, to answer your question, siguro dahil out of respect, no? Thank you guys. Joke lang. Siguro Ay, yun nga. Parang they saw you as an ate na they go to you for advice, to help them din. Yun nga, sabi mo sa mga makeup. So, tinutokso na nila ako. Ayun. For-practice pa lang kami. Kasi, syempre, before the coronation night, may blockings na yan eh. So, when you got this award, dito kay tatayo, ganyan. So, nagba-blockings na, offer Miss Friendship, ganyan. Yeah, Ate Rose. Naku, tigilan niyo ako, baka umasa ako pagdating sa coronation, hindi pala ako Miss Friendship, ganyan. Ayun, pero seryoso pala talaga sila. oo, siguro nga, very ka din talaga, personable, ganyan, very friendly talaga. Kasi ba yung funny thing,
kung mababacktrack niyo lahat ng photos nung awarding ng Coronation Night ng Binibining Pilipinas, sa sobrang jolly person ko, parang wala akong matinong picture na nakangiti. Even yung nilabas ng ABS-CBN News na picture, as in yung isang diretsong ganun, chumichika pa rin ako ng ganyan. Naka-side talaga yung face ko. Wala man ako nahanap na matinong picture. Nakakuha ako ng matinong photo na may sash from a photographer pa na seated sa taas. Pero yung official, parang wala. As a Wala, chikadora oo, talaga. chikadora talaga. Kaya din naman deserve talaga ang Aha, award. Ayun. Ayun. So, what about going now to, as a cabin crew? Ano naman ang isang, weird or like funny memory that you have na pwede mong i-share sa ating dreamers? Weird funny memory. Siguro yung pinaka-first na lang na I tried to apply. Kasi, ilang beses naman ako nag-try to apply sa cabin crew and flight attendant. And hindi talaga siya madali. And sobrang swerte mo na kung first time mo lang nag-apply, natanggap ka na. And during my time, nung nag-apply ako, 2019, ilang beses na rin ako, before 2019 pa, nag-a-apply na ako. So, siguro mga 4 times, 5 times na akong na-decline sa pag-apply. Grabe. Different companies to. So, currently, I'm working sa Red. Syempre, bawal ang branding. I'm working sa Red. Natanggap ako 2019, but before ako matanggap sa Red, natanggap ako sa Yellow. So, that's the funny thing. Nasa corporate pa ako nito. So, i-disclose ko na, no? Wala na rin naman ako dun sa corporate na work ko before. After nung meeting ko sa may Ortigas, may hiring sa Yellow. Tapos sabi ko, what if daan ako? Since nandun na rin naman ako sa lugar. So, the same day, same night, natanggap ako kay Yellow. Tapos, the day after that, may interview ako na schedule for Red. So, kinabukasan, nag-apply ako kay Red. Natanggap din ako. So, ikaw na magde-decide. Aha. Ang una kong pinili, the crazy thing is, ang pinili ko talaga si Yellow. Kasi, nung time na yon, hindi pa ako masyadong aware kay Red, yung company. So, mas kilala or mas matunog that time si Yellow. So, nag-process si ate mo ng mga requirements kay Yellow. And then, parang 2 months na, hindi pa ako nagsastart. Waiting na lang for start date. Tapos kinukulit na ako ni Company Red na ipapadala na sa ibang bansa yung magte-training kasi yung training nila is sa Malaysia. Sabi niya, hindi mo pa kompleto yung requirements mo, blah, blah, blah. So, sabi ko, sige na nga, i-process ko na ulit. So, kumuha na naman ako ng NBI, etc., etc. To make the story short, nauna ako natanggap kay Red. Alam mo yung na-process ko na lahat, nag-training na ako, wala pa rin akong start date kay Yellow. So, hindi ko alam kung plan to ni Lord kasi when I started my training in Red, na-release kami ng 2020. That's the time na nag-pandemic. And if you heard, sa airline industry, marami nagkatanggalan, ganyan. And thank God, sa Red, hindi ako natanggal. Kasi parang naging performance-based yung nila doon, tanggalan. And dun kay Yellow, ang naging basis ata nila, if that's right, is last in, first out. So, kung natanggap pala ako nun kay Yellow, jobless ako during the Buwak, pandemic. ganon. Yes. So, ayun. Meant to be din It's talaga. crazy na Oo. ganyan yung kinalabasan niya. And kung crazy moments, marami tayo niyan everyday na na-encounter sa mga Oo. pasahero. Parang kulang tong show na to para Para ma-shake ako. mag-explain. Isa na doon is Yellow and Red Company kasi is a low-cost airline. So, mga upuan, syempre, auto-assign seat, ganyan. So, may mga pasahero talaga na hindi alam yung upuan, ganyan. Hindi nga nila alam na may seat number. So, minsan, pagpapasok sila, para silang nasa bus, yung uupo na lang, kasi may Oo. bakanting ganon. So, may mga pasahero na nakaupo doon, sabihin, dyan po ako. So, nagkakagulo na. So, yung mga crazy moments na lagi namin nag-encounter. Nag-aaway-aaway na sila sa Oh my upuan. God. Ay, may seat number po yan, ma'am, sir. Doon po kayo nakaupo sa likod, ganyan. Tapos magagalit na sila sa amin na para bang kami yung naglagay. Parang Seat kasalanan number ko. din. Gano'n. Oo, ayun. Ayun, comment down below kung ano po ang red and yellow na Yan. yan. Kayo Wala na nyo pong na lang. mag-comment. Ayun. Oo. And ngayon naman, alam ko rin kasi na fan ka rin ng sex bomb. Aha. Pinalaki Hindi tayo naman. ng sex bomb Hindi para naman tayo hindi ng sex bumawi. bomb. Mhm. Ano ba At ang... laging lumaban. Yes, exactly. So ano ba ang favorite song mo ng sex bomb? Siyempre, ang pinakakilala sa lahat is Spaghetti Pababa at Pataas. Yes! Yes, And yun speaking yun. of, ngayon, pupunta na tayo sa ating bed. Okay, nang Pataas nag-i-spaghetti. sa bed. Let's go. Let's go.
Ngayong nandito na tayo sa Pillow Talk bed, I would just like to congratulate you on your recent engagement. Thank you so much. Para kayong ano. Ay, wag mo naman masyadong ipakita. Parang ano. Parang ang ganda naman yan. Close up po direct. Lahat ng camera po. Ayan. Congratulations. Thank you so much. Finally, after 5 years. 5 years. Pero dapat talaga last year pa kami engaged yung partner ko. Oh, by the way, my long-term partner, we're already 5 years. So dapat I know, 2024 pa dapat. Ito nagbinibini ako. Napag-uusapan naman namin, that's her plan, to be engaged soon. Tapos, 2024, sabi niya, before the year ends, baka ma-engage na, ganyan-ganyan. And then we can start our family 2025. Kaso hindi natuloy ng 2024 kasi sinuport niya ako sa binibini. Oh. Yung ipon niya, tinulong niya sa akin. Ang Ayun. sweet din. Tapos, after noon, 2024, 2025, last year, hindi ko pa expected na magpo-propose siya. Kasi nga, naubos yung ipon niya, gets ko naman. So, no pressure. Sabi ko, kahit huwag ka muna mag-propose. Kasi, sure naman na kami na kaming dalawa, in the future, ganyan. Kinikilig ako. Knowing na nandyan din siya. Ayan po somewhere. siya. Kinikilig din yan for sure. Oo. Diba? Na parang yung engagement kasi formality na lang eh. The fact na alam naman namin na kami na rin at then, okay na sa akin. Nagpaandar ang kuya mo nung Oo. anniversary namin. So, ayun. Di ba sa Venice, naka-gondola ba kayo na? Hindi dapat sa Venice yun. Oh. Ang original plan niya was sa Ninoy Aquino Wildlife something Garden sa QC. Kaso nung anniversary siya nag-propose, anniversary namin, 5th anniversary. That same day, umulan. Tapos sabi ko, tuloy na lang tayo sa reservation natin sa MOA, ganyan. Sabi niya, okay, sige. Tapos parang narealize ko, hindi naman siya umalma. So feeling ko, hindi talaga magpo-propose to. Alam mo yung umuulan, nag-aantay kami dun sa entrance ng Ninoy Aquino Wildlife na Park. Naka-cute dress ako, naka-heels, naka-bulaklak. So, parang mga more than an hour and a half kami nag-aantay. Sabi ko, punta na lang tayo sa dinner kasi baka ma-traffic tayo, ganyan. Tapos sabi niya, sige. Tapos nung bago kami umalis, na-realize ko, ba't di na lang tayo sa Venice mag-dinner? So, ikaw pa nag-suggest Ako pala. pa nag-suggest. Oh. I didn't know not knowing na, yung best friend ko na photographer, nandun, kinunsyaba niya. Tapos, plan na pala nila na mag-Venice, pero second option. Kasi introvert siya, ayaw niya na matao pa nag-propose. Kaya ang first option niya sa Ninoy Aquino Wildlife kasi wala masyadong tao. Sa Venice nga naman ang daming tao. So anyway, napunta kami sa Venice. Hindi ko alam, masayang-masaya siya kasi nga, pwede. Nag-work, second option oo. sa work, ganyan. Tapos yun, doon natuloy yung proposal sa Venice. Oh. Pinasakay niya ako ng gondola. Ewan ko, parang feeling ko, doon na rin din kami ni Lord. Kasi huminto yung ulan nung pumunta kami doon. Tapos, hindi naman part ng plan yung gondola. Ang plan lang is magde-dinner. Tapos yun, nakapila kami. Nung pumunta nga kami sa gondola, nung sumilip kami, ang haba ng pila. Tapos parang ako, umaga tayong tumuloy kung mahaba. Tapos sabi niya, hindi, sige, okay lang, bili na lang tayong ticket. Kung umikse, edi saka tayo pumila. After namin bumili ng ticket, sumilip kami, nawala yung mga pila, yung mga tao. Nakasakay silang lahat. I don't know kung ano nangyari. As in, sabi namin, no joke to, no lies. Nung dinner namin, pang ilan po kami? Kayo na po yung susunod. Ang galing. Ganon. Tapos yung best friend ko, na photographer, nandun na rin siya sa Venice, sumunod na rin. Basang-basa din siya. Bon, thank you sa pa-surprise. Shout out. Shout out sa'yo. So, nandun na rin siya. So, nakatambay lang pala siya dun sa side nung kanal. Nag-aantay na sumakay kaming dalawa. Ang Tapos galing. yun, nung sumakay na kami, tuloy-tuloy na yun. Tapos, sabi ko, nagbi-video kasi sa amin yung yung nag-roll, Papaddle, oo, nagpapaddle ganun. ng gondola. Tapos sabi ko sa kanya after, paano nalaman ni Kuya? Yun pala, nung sumakay kami ni gondola, pinakita niya na ganyan kay Kuya yung ang galing. ring. Ay, kami ka nakita. Sabi niya, kasi busy kang patingin-tingin. Sabi ko, okay. Ayun. So, nung nag-propose siya, dun kami malapit sa Christmas tree. Binigay ko na kay Kuya yung video, yung phone. Sabi ko, Kuya, pa-video naman kami, ganyan. Tapos yun, doon na siya nag-start mag-speech. So, tuwa-tawa din siya. Speech. Pero, alam mo, pag andun ka pala sa moment na yon, hindi mo na maririnig yung mga surroundings and all. Parang nag-block na siya. Nung nilabas niya yung sing-sing, parang, shh!
gumano na lang siya. Nandun na yung mata ko sa singseng na wala na lahat. Pati siya. Oh. Doon lang. Give Sabi it to niya, me. sa akin, narinig mo ba yung sinabi ko, will you marry me? Parang di ko na masyadong maalala kasi nag-guess naman ako agad eh. Doon na rin naman tayo mapupunta eh. Yun. Oh, ganun pala yun. Noted It's, po pag yes. time ko na. Oo. Tsaka dapat talaga yung angle ng photo G. Very important yun. Oo, So, oo. Alam mo na, sa kailangan. future husband, kung sino ka man. Mag-book na kayo ng photo G. Kung masabot na kayo, i-plano nyo na lang. Oo. Ayun. Tapos expected ko pa naman to pag ang plan ko kapag nag-propose siya, hindi ako iiyak. Umiyak ang ate mo. Parang mapaplano ba yun? Oo. Di ba ang hirap naman? Hindi gusto ko yung happy lang. Ganyan yung Ah. pretty ka lang dapat sa photo na, hi, ganyan. Hindi, ang pangit ko sa Pagulgul. picture. Oo, si Iya ako. Ganun yung itsura ng ante mo. Oh. Pero nakakatuwa kasi memory talaga siya. Yeah, tsaka 5 years, di ba? Yes, So, ang tagal finally. din nun. Kasi kung hindi pa, talaga, sabi ko sa kanya, kung nag-masterals ako, graduate na sana ako. Ayos-ayos eh. Joke lang. Nagsabi na pala. Ultimatum. Oo. And Ayun. so ngayon naman, pag-usapan natin, paano ba nagsimula ang love story? Very short lang yung pagkakakilala namin. At nakakatawa kung saan. Saan? Sa Tinder. Okay. So yes, Tinder love story po kami. At may forever sa Tinder. Totoo yes. po yan. Oo, ang dami na rin mga Oo. nagsasucceed. Hindi naman ako nagte-Tinder talaga. I mean, wala akong idea what is Tinder before. Nalaman ko lang siya from my ex before. Meron kasi ako long-term ex before na 3 years na cheater. So, doon ko lang nalaman yung Tinder kasi nagti-Tinder siya that time. Naging inspiration. Huwag na natin isama sa podcast na to. Yung nangyari sa amin nun. So, doon ko lang nalaman yung Tinder. So, nung naghiwalay kami, then after nun, gumagamit na ako ng Tinder. Marami ako nakausap. And, nakakatuwa kasi may mga matitinong guy naman doon. Depende kasi sa conversation nyo yun eh. At sa makikilala nyo. Kung feeling nyo hindi maganda yung intent ng guy, huwag nyo na kausapin. Pero so far, marami ako nakausap doon na mababait. And hindi kami nag-click. Pero naging friends kami. And yung mga ibang nakilala ko sa Tinder, actually, married na. Nauna pa sa akin, magka-family. Ganon. Kung hindi ako nakaharap ng partner nung time na yun, nagkaroon ako ng friends. And then, when I decided na mag-uninstall na ng Tinder, I was able to find him. Na-swipe ko na siya, nag-match na kami, and then nag-connect na kami sa social media, may personal social media. And then doon na nag-start. Tapos nakakatawa, nung na-swipe ko siya, he was actually based in Malaysia. So, nasa Malaysia siya that time. LDR. Oo, hindi ko alam kung paano ko sabi ko, paano kita na-detect? Yun pala naka-premium, nag-try siya ng premium. Yes, that talagang time. gusto niya talaga makahanap. Pero hindi naman ata siya nagbayad. Parang 1 month free trial. Tama ba? So, Okay. trinay niya. So, swerte mo. Swipe mo Oo. ako. Ay, baliktad. Siya pa yung swerte. Both So, naman. Tapos, ayun, na-match ko siya. Noong time nakausap ko siya, nasa Malaysia siya. And then, May 2020. And then, umuwi siya. Para nagsabi siya ng intent na gusto niya ako. Nagbigay talaga ng timeline. Very detailed. June siya nagsabi na parang gusto niya manligaw, ganyan-ganyan. Pandemic pa to. Pandemic to. So, hindi pa kami nakikita nito Si kuya mo maliligaw agad. Wala pa nga sa Pilipinas. So, June. Ay ko, okay, sige. Pero hindi pa kasi ako, hindi pa ako pumayag noon. Tama. June, hindi pa ako pumayag noon. Sabi ko, hindi pa ako ready for relationship, ganyan-ganyan. So, sabi niya, okay, ni-respect na naman daw. Tapos parang come July 2020, may pinag-awayan kami na, hindi naman super, pero parang nag-decide kami na huwag na mag-usap. Ganong level na let's not just continue this, ganyan-ganyan. Parang, alam mo, lumipas yung isang araw. Naiwan ko ba? Parang, hanap ko na siya. So, ko na-realize na, hala, may feelings na ako sa kanya. Hala, kinikilig na rin ako. Ayun, may feelings na rin ako. Tapos, hindi siya nagpaparamdam. Tapos, nung chinat ko siya, ako kasi yung person na kapag nag-chat is hindi yung isang sentence, isang message. Ako yung kada sentence, isang send. Ganon. So, may message ako sa kanya. Yun, 3 ba yun or 4? 3. Nakalimutan ko na what's the exact word, pero 3 message yun. Tapos, nag-reply siya, tapos nagtuloy-tuloy na yun. Tapos, may relevance kasi yung kwento na yun. Mamaya, babalikan natin. So, umuwi siya, October.
Tapos, gusto ko naman kasi na yung panliligaw niya, personal naman. Dalagang Pilipina. Yeah. So, October, naligaw siya. Sinagot ko siya, December 2020. So, relevance nung kwento kanina, sabi niya, nahingi siya ng sign kay Lord na if ako daw ba yung girl na para sa kanya or hindi. Kasi nung time na nagsabi ako na huwag na kami mag-usap, nirespect niya yon. Pero, gustong-gusto niya na talaga ako daw. Sabi niya, ito yung sabi. Pero sabi niya, kung hindi kami together, okay lang, naiintindihan niya. Pero kung para kami together, nanghingi siya ng sign na 3 message from me. As in, message from me, pag nag-chat ako na narinig niya, tas 3 ring, it means yun yung sign. And yung nag-message ako sa kanya, 3 message yun, putol. So, tumunog yung phone niya once, tapos kinabahan na siya, tapos sakitan niya ako. Tapos may kasunod 2. Tapos may kasunod 3. Tapos parang, ay, ito na yung sign. Yun na yung Oo. I love you daw. Oo, I love you. Yung pala pinagawa Yun pala. I love you. Yun yung sign niya, yun yung kwento niya. Tapos yun, nagtuloy-tuloy yung story namin. Yun nga, naging kami ng December. And then, tuloy-tuloy na hanggang this The year. rest is history. Yeah. Kakasal na soon. O, diba? Nasa engagement pa lang Oo, tayo. Haba. Punta Kulang muna talaga tayo tong sa podcast ano, na to. sa family life mo Okay. naman. How was it growing up with your family as an only child? To be, to be transparent, I'm only child of my parents, pero may half-sibs ako sa side ni mama tsaka si papa. Pero focus na lang tayo sa being an only child. Well, being an only child kasi, ina-assume ng mga tao pag only child ka, parang spoiled ka, lahat ng gusto mo, nakukuha mo, pag may kailangan ka, ibibigay sa'yo ng parents. It's not the case if galing ka sa family na hindi naman wealthy, like kami. Both of my parents, hindi sila galing sa wealthy family. Si papa, nag-work sa airport before. So, lang sila, commission basis. Si mama naman, pa-sideline lang. Housewife talaga siya, pero minsan, nagtitinda siya before ng mga merienda para lang magka-income, ganon. So, pag wala kayong stable income pareho na mag-asawa, and then may pinapalaki kayong anak, and kahit mag-isa, mahirap. So, ako, na-feel ko yun nung bata ako, and at an early age, na-open ako na maging independent. Since mag-isa akong anak, alam mo yun, natuto kong magpalit ng tubo ng bahay, ng gripo ng bahay, natuto kong magpupok, umakit ng bubong para mag-fix or magwalis sa taas ng bubong, ganong level. Kasi nga wala naman lalaki sa bahay. Si Papa, minsan nandun sa mga kapatid ko sa first. So, most of the time, kami dalawa lang talaga ni Mama sa life. So, I have no choice but to be independent myself, to learn everything, even yung gawa ng lalaki. Kasi kami lang naman dalawa ng mother ko. So, ganun yung naging life ko. Yung wala akong naging sandalan nung, hindi tayo para mag-iyakan dito. Wala kang naging sandalan nung bata ka. Kasi dati, pag may kasama kang kapatid, usually, may lalapitan ka, may iyakan ka. Pero hindi ganun yung case when you're alone. Kapag only child ka, you have to face everything on your own. Kahit inis ka minsan naiinis na ako kay mama, wala kang mapagsabihan, ganun. I think it's part naman ng pagiging family and part of being an only child. At maaga akong namulat sa responsibility and maturity. Yeah, kaya Ako, you sa grew up sarili. strong and independent na. Lagi akong nasasabihan na very strong yung personality ko. Lalo na kung hindi mo ako kilala, tapos may kita mo lang ako sa gilid, yung itsura ko na ganyan lang. RBF, ganon. Oo, RBF, yeah. That's the term. RBF. Lagi nila ako na pagkakamala na suplada or maldita, ganyan. Pero hindi nila alam na behind this, kaya ako naging ganito. Kasi sa life, maaga ako namulat sa responsibility. So, I have to be strong. I have to learn how to be independent. Kaya maaga naging mature. Maaga ako nag-mature. Dati, young pa yung face ko. Ngayon nag-mature. Maganda pa rin naman. Thank you so much. And so are you. Thank you. So, nung bata ka, before ka maging independent na strong woman, ano ba yung pangarap mo nung mga siguro 3 to 5 years old ka, ganyan? Pangarap ko na talaga maging flight attendant. Noon pa. Kasi, na-mention ko kanina, si Papa nag-work sa airport. So, nung bata pa lang ako,
nasasama na ako ni Papa sa airport. Lagi niya na akong kasakasama. Kasi my father before was a hotel representative. Sila and tour guide. Sila yung sumusundo ng mga foreigner, tapos dinadala sa hotel. Or minsan kasi nung araw, hindi pa naman uso yung mga platform natin ngayon na DIY. Dati talagang kailangan may kasama ka kung pupunta ka ng Baguio, pupunta ka ng Batangas. So, kaya may tour guide. So, yun yung work nila, Papa. So, noong time na yun, kasama ako, nakikita ko sa airport yung mga flight attendant. So, may mga nakakasalamu ako, mga foreigner, ganun. So, parang gusto ko, paglaki ko, gusto ko ganyan, may daladalang maleta, travel lang around the world, yun. So, yun na talaga yung naging pangarap ko. Kasi hindi siya naging madali, actually. Dumating sa point na binitawan ko yung pangarap na yun. Kasi given our life, na hindi naman kami lumaking mayaman, I thought na mahirap siyang abutin. Dahil nga, hindi enough yung funds ko sa pag-aaral. Akala ko, nung time na yun, kailangan graduate ka ng tourism. Oo. Which is, hindi naman pala. Yun yung mga naging realizations ko in life. Kaya ka ba nag-marketing? Kaya hindi tourism? Kasi iba yung naging parang pangarap mo na after. Actually, sige, proceed na tayo dun sa maaga ako nag-aral nung Oo. bata ko. I started working at an early age. I was 16 years old during that time. When I graduated in high school, I was supposed to go straight to college. Kaso nung time na yun, nung nag-i-inquire kami sa mga college schools, ang mamahal na ng tuition fee. May mga semi-private public school. Pero, mataas pa rin yung mga fee nila. Like, nung araw na yun, 10,000, malaki na yun eh. Way back 2016, 2012 ba, 2016, malaki na siya. So, walang naging option yung parents ko. Ang naging choice lang nila is to ask me to stop na mag-aral for 1 year. And then, they said na try ko ulit next year, ganyan. And then, we ask assistance din sa ibang tao. Wala talaga. So, nag-stop ako ng 1 year sa pag-aaral. So, I was behind my friends. Tapos, after a year, ako na mismo I was 15 that time. So, after a year, nung nag-16 na ako na yung naghanap ng school. Pag-isa akong pumupunta sa mga school, nag-a-apply for scholarship. Kaso yung iba, may scholarship ka man, 80% scholarship, may 20% ka pa rin nababayaran na chunk ng tuition, which is ang mahal pa rin kasi noon. Hindi pa rin afford ng parents ko. So, sige, hanap pa rin kami. Tapos, nakapasa na naman ako sa isang school dito sa Manila. Private siya, technological school siya. Tapos, technological university. And then, ang taas pa rin ng tuition, hindi pa rin nila afford. Tapos doon ako nag-start mag-worry na, hala, parang hindi na naman ako kayang paaralin ng parents ko. Ano nang gagawin ko? Tapos, thank God, may nag-recommend sa akin sa school na to. Dito ako graduate. It's Universidad de Manila. Malapit lang siya sa Manila City Hall. So, lahat ng student doon, scholar ng Manila. You just need to maintain your grades. And then, wala kang babayaran at all. Yung mga books lang na magkano lang naman in baon. So, yun, doon ako nakapagtapos ng pag-aaral. I took marketing that time. Binitawan ko na yung pangarap ko mag-tourism. Kasi that time, yung tourism, kailangan ng, sa private school siya. At kailangan mo magbayad ng tuition fee na hindi nga kaya ng parents ko. So, sige, na lang ako, ibang course. Actually, unang option ko pala was, anong tawag dito? Communications. Media. Parang something like media. Masscom, sorry. Masscom. Yun yung course ko. Yun yung gusto ko. Kaso, nagkaroon ako ng bad dream nung high school ako na masyado ng gore kung ikukwento ko. Pero bad dream talaga siya na na-hire ako sa isang kilalang news company. And then may nangyari sa akin hindi maganda. Tapos after nun, natakot Sabi na mo, ako. wag na lang. Sabi ko, hindi ako magmamask kung baka mamaya magkatotoo. So, napunta ako sa marketing. Oo. Business ad, actually, yung gusto ko. Kasi yung business ad, naisip ko, kahit saan, pwede ka. Kahit corporate or business related, pwede ka. So, yun yung tinik ko, business administration, major in marketing management. Yeah, pero ang galing kasi lahat, actually, nagagawa mo rin ngayon. Oo. Diba? Like, super cabin related. crew, as a content creator, Oo. tapos, syempre, marketing, you market yourself din Oo. naman. And so, hopefully, in the future, business, sana ma-apply ko rin. Oo. Pangarap ko nga actually
masterals in marketing. Kaso, hindi pa natin, marami pa tayong plano sa buhay. Yes. Marami kasi akong gustong gawin eh. Ako yung person Step by the step. Oo, step by the step. Ako yung tao na marami gustong gawin sa buhay. So, sige, isa-isa muna. Oo. Pero So, before, nagmakdo ka pa. Ayun na. So, nung natanggap ako sa UDM, feeling ko hindi enough. Kasi may mga books and baon. Feeling ko mahirapan pa rin sila, mama. So, ako yung nag-offer sa mother ko na, mag-apply ako ng working student. As a working student, mag-apply po ako magtrabaho. Ayaw ni mother. Sabi niya kasi, kapag nakahawak ka na ng pera, tatamarin ka na mag-aral. Sabi niya. Hindi ko makalimutan yun, ma. Sinabi mo yun. Tapos nag-promise ako sa kanya, at hindi ko rin makakalimutan yung sinabi ko sa'yo, ma. Sabi ko sa kanya, ma, I promise mag-aaral ako habang nagtatrabaho. Hindi ko po pamabayaan yung pag-aaral ko. Ayun, natupad ko naman yung promise ko sa kanya. Nag-aral ako, nag-work ako sa isang fast food chain na kulay dilaw. Yan, colors na Oo, naman. colors na naman tayo. Sa kulay dilaw din. Oo. Na love ko. Oo, ayan. Marami silang napaaral, actually. Tapos, nag-start ako doon as a crew, yung cashier. Ganyan. Tapos, after 2 years, pre-promote nila ako as local store marketing. So, si local store marketing, ito yung in charge sa pag-host pag may birthday parties, Hala, ang cute. contract, yung pagde-design ng store. Kung mapapansin niyo yung store, mga fast food, di ba? Kapag Pasko, may mga stickers yan. Pati yung display, dati hindi pa digital eh. Pinapalitan pa namin mano-mano yung display yun. Kami yung in charge. Kami yung in charge dun sa pagde-design nun. As a marketing nga. Kaya ako na-expose sa pagsasalita. Kasi, I don't know, para mga 17 years old. Isipin mo, 17 years old lang ata ako. Nung 16, Nakitera ka na. 17, 18, mga Oo. ganun. Nag-host na ako ng party. Knowing na yung mga party na yun, matatanda na yung mga audience, ganun. Yun. Maaga ako na-expose sa marketing talaga and hosting. And Tas yun. nag-make sense naman nga with everything you're doing now. Oo. Ang galing. Tapos before ako graduate, doon na ako nag-compete sa pageant, which is sa school ko muna. I won Miss UDM. Hala, hindi ko na maalala. Either 2015 or 2016. 2015 ata. Ata. Based on oo. my research. Yan, ayun. Na-research na ako. Miss Universidad de Manila 2015. Yun, doon na nag-start yung journey ko sa pageantry bago ako graduate. Ayun. And then, after mong gumraduate, corporate ka. So, paano naman napunta doon? After ko graduate, actually, nung gagraduate na ako, currently, nagko-compete ako nun sa Miss Manila 2016. Tapos, pinag-leave ako dito sa fast food na to for a month kasi 1 month yung Miss Manila. Pero, ang plan talaga is pagbalik ko, pwede na akong mag-apply as manager trainee dun sa fast food chain na yun. So, pagbalik ko, pwede na daw ako mag-train as manager trainee. Kaso, after nung Miss Manila, nung bumalik ako, hindi na ako nag-apply ng manager. Nag-resign na ako. Kasi dumiretso na ako sa corporate. Okay. Pero naka 4 years ka din doon, di ba? Sa fast, buti ka na masabi. Sa yellow. Sa yellow. Yeah, parang almost 4 years din ako. Yeah, 4 years. And then, how was it working naman as a corporate girly ka naman? Ito naman sa corporate, ang funny. Kasi nung natagap ako sa corporate, una akong na-hire as a receptionist. Yung pagpasok, front desk, ganyan. Yes, sir, yes po, can I help you? Ganun. Oo. Yes po, sino pong hanap nila? Ganyan, receptionist and admin. Tapos, ewan ko, after 6 months, parang natauhan ako na, bakit ako nandito? Graduate ako ng 4 years. Tapos, sayang naman kung mag-recept. Nothing against, no, sa front desk receptionist. Pero, feeling ko, I can do more. I want more. So, magre-resign na dapat ako. Tapos, pinatawag ako nung boss ng company. He's an Indian. Sir Priyanshu, hi, I miss you. Sobrang laking opportunity. Pinatawag niya ako. Akala ko kung bakit. May nagawa ba ako? So, pinatawag niya ako sa office. Inofferan niya ako na lumipat sa sales department as an associate account manager. Whoa. Hindi mo kaya. May manager na agad sa title. From receptionist, naging manager, associate account manager. Tapos yun,
lumipat ako, associate account manager sa sales. So, syempre, nahasa na naman ang aking speaking skills, people talking, presentation. And then, after ng associate account manager, na-promote ako as business dev manager. Associate account manager, yun kasi yung naghahawak ng current clients ng company. Si business dev manager, ito yung maghahanap ka na ng client for the company. So, I don't know, I was parang nasa 20 years old ako, no? Parang ang dami na nangyari. Ang dami na. At grabe, yung mga kaharap ko, like, mga decision makers ng company. Like, mga directors, HR directors, president ng company. Doon ako nagpe-present. And I cannot disclose the company names, pero big names sa market. Sila na yung mga pinagpe-presentan ko ng product namin before. Not knowing na yung kausap nila is just 20-ish years, early 20-ish years old. Pero ibig sabihin, kaya mo, di ba? Kasi Oo. you were put there for a reason. Pero actually, I have no choice. I mean, that's part of my work. I have to act like an adult. I have to think like an adult. I have to be mature. Kasi, nung graduate ako na rin yung naging breadwinner eh. Kaya nga, minadali ko ng makahanap ng work ng maayos para, alam mo yun, wala nang problemahin si mama, si papa. Ako na yung nagsusupport sa bahay, ganun. So, yung naging work ko nun before, ano na siya eh, part na, tinanggap ko na siya na at an early age na kailangan ko na magtrabaho ng ganun kung gusto kong matupad yung dreams ko for my family. Ganun. Shot. Papunta na pala doon. Oo, huyak na. Pero ba't ka nag-stop doon and napunta ka sa ano nang next? So, eto na. Akala ko tapos na yung yung pangarap ko na maging flight attendant. Hindi pala. Nung nasa corporate ako, ewan ko, parang may nadaanan lang ako noon na hiring ng isang airlines. Tapos nag-check ako ng requirements. And then, nung ako na mag-start mag-research, pag flight attendant ka pala, hindi pala required na kailangan tourism graduate ka. Oo. Na kailangan tourism yung course mo. Kahit anong course pala. Pwede kang mag-apply as a cabin crew. Dati kasi flight attendant yung tawag, yung cabin crew. oo. So, pwede ka na mag-cabin crew kahit nursing graduate ka, kahit IT graduate ka. Ako, marketing graduate, natanggap ako. Basta you have the skills, the looks, kaya. Makakapag-apply ka and matatanggap ka. So, ito, dito nag-start yung kwento. Nung may meeting ako sa Ortigas, sa dati kong corporate work, nakita ko may hiring si Color Yellow. Si Color Yellow. Yun na nga, yun yung nakwento ko kanina. So, pupunta ako doon, nag-apply ako, tapos after naman ng office hours to boss, yung dati kong boss, nag-apply naman po ako boss after office hours ko dati. So, doon ako dumiretso. Tapos, thank God, natanggap ako sa Yellow. And then, the next day, may interview ako kay Red na airlines. Natanggap din ako. So, ayun, to cut the story short, since napag-usapan na natin kanina, kay Red ako natanggap. And yun, nagtuloy-tuloy na siya until now. I'm still working with them. And I am now a senior cabin crew. Yeah. So, ako na po yung nag-a-announce on Yeah. board. Pwedeng sample ba niya? Ayan na. Medyo, runny nose tayo. Pero seryoso? Go! Okay. Hala. Parang kakagawa ko lang to the other day. Nag-isip. Landing announcement na lang. Sige, game. Dear guest, we have landed at Ninoy Aquino International Airport. For your safety, please remain seated until the seatbelt sign is switched off. Be careful when opening the overhead compartment, and please ensure you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. It was a pleasure having you on board, and we look forward to serving you again soon. On behalf of AirAsia, Captain Noel Robles, First Officer Harsh Harino, and the rest of the crew members, we would like to say thank you for flying with us. Yes! Love it! Iba yung boses ko, alam mo, nag-aana. Oo, may mga modulation, ganyan. Ayun. So, doon ko lang po nalaman na meron din pala akong future sa pag-voice act. Pwede rin! Hire niyo na po. Follow me on my socials. Yes! Ayun. So, yun, gano'n ka nakatagal ngayon sa ano? Sa Red. Yeah, sa Red. Sasabihin ko Sa na rin. Red. Kay Red, 6 years past na.
Ang tagal na More din. than 6 years na. And na-achieve mo yung dream mo. Yeah, and grabe yung pinagdaanan ko din sa life. Hindi nga tayo iiyak. Oo. Grabe, looking back, ang layo na ng narating ko from before, coming from a humble family talaga. Like, naranasan talaga namin ng mama ko na sobrang hirap sa life before. Yung tipong inuulam namin yung toyo sa kanin. Yeah, we experienced that. Na minsan pinapaalis na kami sa bahay kasi hindi kami makabayad ng renta. Minsan, pumapasok ako sa school na kulang yung baon. Ganong life na grabe lang yung plan ni Lord na akala mo, hala, hindi nga Oh. yung akala mo, hanggang dun ka na lang. Pero, meron pa pala siyang plan sa'yo. Pero dapat kasi, ikaw din sa sarili mo, hindi ka sumusuko sa sarili mo itself. And, as much as possible, lagi mong pipiliin maging mabuti sa tao at piliin yung tamang landas. Yes. Yung landas talaga. Kasi totoo talaga yon. Yeah, I agree. I mean, the right people brings you to the right path. And kapag mabuti ka sa kapwa, yung mga connections na akala mo, lalo na pag genuine yung connections mo sa tao, na na-meet mo sila once, pero eventually, magiging malaki rin yung impact nila sa'yo. Yun, hindi mo akalain na magiging part sila nung naging journey mo. And marami akong naging ganyan nung nagbinibining Pilipinas ako. Marami akong nakasama before na akala ko for a day lang, for a photoshoot lang. Pero naging part sila nung journey on achieving one of my dreams. So, nagbinibining Pilipinas ako. Dahil nandiyan na Now, tayo. next. Yan ang Ang galing ko pag-usapan natin. mag-transition, Galing no? na. Sabi sa'yo pwede na akong co-host. Yes, let's go. Tatlo na tayo dito next I think time. may reason din kung ba tayo nag-meet. Yeah, Yes. oo. So, bakit binibini? Kasi, bakit binibini? Kasi, once sa binibini, Always sa binibini. yun. Kasi, I think, ako lang, sa pageantry kasi, pag sinabi mong binibining Pilipinas yan eh. Diba? Parang Represents. pangalan pa lang eh. Oo. Napaka bigat na. Sorry, magkakompi ako Good. dito. Yung tita nyo kasi nangangalan sa Asian seat. Kapag sa pageantry ka, pag naging binibini ng Pilipinas kasi iba yung impact eh. Alam naman natin na noon pa man, binibini is always binibini. So, why not aim for the Binibining Pilipinas title na? So, ayun, nag-compete ako. I represented Manila, City of Manila. So, I was wearing the Binibining Pilipinas Manila sash 2024. 2024, year before last. Yeah, kasi nag-start ka with pageantry sa school pa lang, di ba? Yeah, 2015. Oo. 2015. So, after ilang... Before Binibini, I already won a crown way back 2018, Miss Lumiere Philippines Ecotourism. I won the Miss Lumiere Philippines Ecotourism Queen last 2018. And then, after nun, magko-compete dapat ako kasi nag-pandemic na parang sobrang tagal. And ang hirap kasi malapit na akong mag-overage sa mga Oo. pageant. Kasi before dapat hanggang 28 lang eh. Nung way back before. Kailangan before 28 years old, makapasok na ako sa Binibini that time. Yung sa Miss Lumiere naman, bata pa ako nun eh. That was 2018 pa. So, pasok pa. So, that was the first crown that I won. Thank God. And then after that, nung magko-compete na dapat ako, hindi na ako natuloy kasi nga nag-pandemic. Tapos, nawalan din ako ng work. Hindi rin naging stable yung work namin for a couple of years kasi affected din yung aviation during that time. So, Doon ka nag-focus muna. doon muna ako nag-focus sa work kasi nga breadwinner, kailangan magtrabaho, magsustento sa bahay. And muntik ko na talagang talikuran yung pangarap na yun. But to be honest, ang pangarap kong crown, hindi talaga binibining Pilipinas. Miss Earth. Ah. Miss Earth na never ko na-achieve dahil nga, ayun, nagkaroon ng pandemic. And then, nung ready na ako, nung 2019, I think, hindi na pasok yung age ko. Parang hanggang 26 years old na lang sila that time. 27 na ako that time. Pero okay lang, kasi nakakatuwa yung mga friends ko na nag-join naman ng Miss Earth ngayon. Especially yung most recent, si Joy Barcoma. Shoutout sa'yo, Joy. Yung crazy ko na friend. So, naging friend ko rin. Nakasama ko rin siya sa isang pageant before. So, at least, they get
the chance to wear the crown. Kasi kung nandun ako, baka ako yun. Joke lang, Joy! I love you, sis. Pero at Ayun. least na, parang sinabi mo ba sa self mo na it's now or never kasi 28 ka na nun. So Yung talagang sa pinush mo na. Binibini. Oo, sa binibini. I cannot say na it's now or never kasi hindi naman talaga yun yung intent ko. Nung nag-apply ako sa Binibini, noong 2024, nagparamdam na si partner na baka soon, kasi almost 30 na rin eh, tsaka 28, it's the right time. Alam, for us to get married, to start a family, ganyan. So, parang nawala na sa isip ko yung pagpapageant. Pero since nandiyan na nga yung Binibining Pilipinas, mag-screening na sila, why not try? So, sabi ko, sige, try natin. Pero to be honest, hindi ko siya intent na ituloy. Kasi, una sa lahat, Binibini, it would take 3 months for the whole pageant proper. And dapat, like, every day, may event sa Binibini. So, every day na attendance ko sa Binibini, it means 3 months din ako na walang work. And as a breadwinner, hindi pwede na 3 buwan kang walang trabaho. So, isa yan sa naging, concern ko nun na nagpo-pull back sa akin na to compete na hindi ko na kaya financially kasi kaka-pandemic lang. Lahat ng ipon naubos ng pandemic, so nagsa-start pa lang. Eh ngayon, kung magpa-pageant ako, another gastos na naman. May mga sponsor, may mga friends, yes, pero minsan kasi hindi talaga siya enough when you compete sa pageant. So, going back, plan ko nun, sige, try ko na lang. Parang more on self-fulfillment na lang siya na na-try ko. And gusto ko lang malaman kung kaya ko pa ba. Kasi nanalo ko last was 2018. That was my last pageant. My last time that I went up on stage to wear the Manila sash. 18, 19, 20, 21, 2024. That was 6 years. So, sabi ko, kaya ko pa ba ulit na national stage na mag-compete? Sabi ko, sige, I'll try. Ngayon, kapag natanggap ako as one of the official candidate, magbaback out ako. No joke, magbaback out talaga ako. Yun na yung plan ko. Magbaback out ako kasi hindi ko talaga kaya. 3 months na walang trabaho, kinumpute ko na. Hindi ko kaya, wala akong pangbayad ng bahay, ng ilaw, ng tubig, walang panggastos ang mother kong senior. Hindi naman pwede. May maintenance pa siya ng gamot. Hindi ko kaya. Kahit sabihin ko na tulungan ako ng partner ko, hindi ko kaya kasi ang daming gastos. Yun na yung plan ko. Yun na yung at the back of my mind. Yun na yung plano ko talaga kung matatanggap man ako. The night before, nung screening ng Binibining Pilipinas, nagpa-practice ako dun sa office namin sa airport. May office pa kami nun before. Yung gym kasi namin, may malaking mirror siya. So, pwede ako mag-practice dun in heels ng lakad ko. Ako lang nagpa-practice mag-isa. Tapos, even my introduction, I practiced kung ano yung sasabihin ko. Kasi parang you have 1 minute to introduce yourself, your advocacy, and all. So, lahat yun pinractice ko sa salamin. Tapos, nung nag-practice ako ng walk introduction, tinawagan ko yung friend ko, one of my gay friends, si Kian. I was crying. Sabi ko, Pops, feeling ko matatanggap ako bukas. Alam ko, I mean, na-feel ko na sa lakad ko, sa performance ko, feeling ko, kakayanin ko makalusot this time, sabi ni Bini. Tapos sabi niya, bakit ka umiiyak? Tapos sabi ko, kasi alam ko na kapag, ba't iyak na lang ako pag naalala ko? Sabi ko, alam ko kasi na kapag natanggap ako, hindi ako tutuloy. Hindi ko kakayanin tumuloy, hindi ko afford tumuloy. Tapos sabi niya, ituloy mo na, saka mo na isipin pag nandun ka na. Yung paano, no? Kung paano. So, okay. Pack up, uwi. Kinaumagahan. Ready na, prepare. And I have this friend I mentioned earlier na mga mommies ko before, mga makeup artists, stylists, designers. Hindi nila alam na nag-screening ako for Binibini. Hindi ako nanghingi ng help sa kanila kasi nahiya ako. Dahil nga, wala naman akong plan na tumuloy. So, kung di man ako makapasok, at least hindi ko sila naabala, 'di ba? So, wala silang idea sa plano ko. So, nag-makeup ako mag-isa. Nung screening nga, nag-makeup ako mag-isa. Ako lang nag-hair sa akin. Mag-isa yung damit ko. Ako lang din yun. Tapos, ayun, nag-screening ako. Thank God na, nakuha ako. So, ito na. Alam mo yung
official 40 candidates, ang daming press, daming photos, ganyan-ganyan. So, syempre, nilabas na ni Araneta yung pangalan. So, ang dami na nagme-message sa akin, ganyan-ganyan. Alam mo yung happiness ko that time, hindi siya full, 100%. Parang mga nasa 95% lang. Kasi there's 5% of me na alam na saglit lang to. Kasi hindi ka naman tutuloy eh. Hindi ka naman, hindi mo naman talaga intent na Kahit tumuloy. nung time na yun, Oo, yun pa kahit rin. natanggap ako, hindi naman intent na tumuloy. Kaso nung palabas na ako, bago ako lumabas, may na-receive na akong message dun kay Kian, dun sa gay friend ko, yung tinawagan ko the night before na nag-commit na siya na sagutin yung pamasahe ko to and from Araneta for 3 months. Sabi niya, tutulong ako hanggat kaya ko, tutuloy mo na. Oh. And then when I went out, nakakita ko ng mga familiar faces, yung mga fairy godmothers ko. Andun din sila. And then, one of my stylists, si Joey Namayan, nandun din siya. Nabasa ko yung messages nila. Nandun sila. So, minute ko sila after nung official selection. And then, nag-offer siya sa akin na ako na bahala sa prelim mo, tsaka sa finals gown mo. Grabe, no? Which is sobrang laking bagay. And then, yung partner ko, nag-commit din na yung dapat for proposal niya, Oo. pambili niya ng singsing, iniipon niya. Sabi niya, ibibigay ko na lang sa'yo para makatulong. Tapos, sabi ko, paano yung bahay? Paano yung finances ko as a breadwinner? Sabi niya, mag-loan na lang tayo sa bank. And then after, pwede naman na bayaran namin after yung pageant. Doon siya nag-start kasi ang daming tao na willing tumulong, nag-reach out na mag-help doon sa journey ko, sa pangarap ko. And then, naisip ko, why not? Sige. Pero, hindi naman that time, nag-decide na agad ako na ituloy. Parang may 1 to 2 days ko pa siyang inisip na, Oo. tama ba? Kinausap ko pa yung partner ko na, itutuloy ko ba to? Ganyan. Kasi, sobrang laking mawawala sa akin and sobrang laking, alam mo yun, 3 months. As a breadwinner, 3 buwan. And, actually, simula nung nag-work ako, nung 16 years old ako, that's the only time na I stopped working. Even 3 nung nasa months na corporate yun. ako, kahit day off ko, nag-events ako, nagmo-modeling ako, nagfa-fashion show ako. Never ako nag-stop magtrabaho. Ang tawag nga sa akin ng mama ko, babaeng walang pahinga. Nagagalit siya. So, nung nagbini-bini ako, yung 3 months na yun lang yung time na hindi ako nagtrabaho. And sobrang bait din ng company ko, si Red. Kasi nakabalik ako. Like, pinag-leave lang nila ako for 3 months. Hinayaan ka nila. Hinayaan nila ako. And then, nakabalik naman ako ng work after. Ang galing. Parang ang daming life lessons from that. Sobra. Kasi- Tapos yung kinukwento ko sa'yo na yung mga people na na-meet mo lang once, magugulat ka, magiging part ng journey. Totoo yun kasi yung mga fairy godmothers ko na na-mention ko, nakasama ko lang sila sa photoshoot before. Pero sila na yung naging part ng journey ko sa Binibini Pilipinas, mga makeup artist ko, si Mami Jericho, sila Jofel, hairstylist, sila Bad, sila Dion, stylist ko, si Joey Namayan, yan yung nagsastyle sa akin. Mga photographer, si Itay Makoy, si Sir Jai Marcilio, mga stylist sila Sir Dave Arden, Norman Akuba, ang dami pa. And then may nakilala pa akong bago, si Mommy Francis Denili, siya yung nag-design ng preliminary gowns ko, na actually hindi siya part ng plano ni Joey Namayan. Nag-reach out lang siya kasi animal advocate nga ako. And then, nag-reach out ako sa kanya to do my national costume sa Manila. And then, nag-offer siya to do my gown for prelim. Kasi, nung namatay yung dog niya, nung competition, very, close siya dun sa dog niya. Bilang animal advocate ako, gumawa siya ng gown na inspired dun sa dog niya, si Lucky. Oo. So, kung makikita yung preliminary gown ko, it's gold, kakulay nung fur ni Lucky. And then, may paw print, si Lucky dun sa gown. Thank you. Ayun. And then, yung finals gown ko na inspired sa Manila Bay Sunset, that was designed by Jace Luna. Ayun, first time ni Mommy Jace Luna na design ng gown for Binibini sa national stage. So yun, sinuot ko yung gown niya. Grabe yung mga taong yan. Yeah. If may hindi ako na-mention, I'm so sorry. Pero
ang dami kasi nila na super naging helpful sa journey ko. Pati yung mga gumawa ng video ko for my national costume, Nativity Studios. Hindi ko rin sila kilala at all. Ni-refer lang din sila nung best friend ko. And then, they helped me to shoot it. As in, grabe yung effort nila. Yeah, it Ang really, kapalit lang is to, alam mo yun, na ma-display say yung... thank you, Oh, say- ganyan. Oo. It really takes I'm a out of village, her. no? Yes. Sobrang dami. Ay, yun lang. Grabe rin yung naging journey ko. And hindi lang ako yun. Marami talagang tao behind me. Yeah, minsan Nun. talaga And hindi lang parang ako. Feeling ko, lahat naman ng binibini. Hindi lang kami. Marami sa amin na maraming support na akala nyo, nakikita nyo, kami lang sa stage. But no, maraming nasa likod namin na mga makeup artist, stylist, friends, family. Yeah, totoo, Yeah. it takes a village talaga. Kaya, thank you for sharing. Kasi di ba parang nakikita ng mga tao, syempre yung mga rampa-rampa lang, paganda-paganda, Oo. pero hindi mo alam na ito yung mga pinagdadaanan na parang, hala, wala akong trabaho ng 3 Yeah. buwan, anong At kikitain ko, May, ganyan. yung iba kong mga makeup artist, like si Mami John, yan, isa rin sa makeup artist ko. Grabe, abalahin ko yan. 2 a.m., 2 a.m., 3 a.m., magpapasuyo ako, magpa-makeup. Ganun kaaga, kasi nga maaga yung call time namin minsan. Ganun kaaga, gigising sila, antok-antok pa sila, para lang ayusan ako. Ganun din yung effort nila. Minsan yung stylist ko, last minute, kailangan ko ng gantong damit, ipapalalamove nyo na lang, ipapadala nyo na lang via courier, na last minute pati sila nangangarag, ganun. Na minsan sila may personal din silang ginagawa, magme-make way para lang matulungan ka. Ganun. Sobrang, Overwhelming. Yeah, overwhelming. Yeah. Yung feel mo na hindi lang siya, ang nangyari kasi parang hindi ko lang siya naging pangarap eh. Parang dala ko sila sa pangarap na yun. Yeah. Parang pangarap na yun kasama sila. And to Kaya- think na dapat hindi mo siya itutuloy, diba? Kasi hindi mo alam kung paano. Oo. Tapos biglang dumagsa lahat ng Kaya nga, blessings. when I look back sa mga nangyari, di pa rin ako makapaniwala na nairaos ko siya. Knowing na Binibini, it's a huge national pageant, one of the prestigious pageant in the Philippines. Tapos nairaos ko siya ng ganun-ganun lang. Kaya yun yung lang. lesson din doon eh. Minsan just go, do it, tapos bahala na si life kung paano ka tutulungan, paano Totoo. mairaraos yung isang bagay na Ako, even that big. I didn't won the crown. I just had the award of Binibining Friendship. Pero, minsan hindi na siya about the crown eh. It's about the journey. Exactly. Yung mga lessons, yung mga people na na-earn mo throughout the journey, yun kasi forever na siya eh. And I know that's already my last year. So, in-enjoy ko na lang din yung every moment na meron kami sa Binibining Pilipinas. Kasi hindi lang ako eh, even the winner, Mirna Mirna, meron din siyang sariling kwento. Maraming din siyang nakukwento sa akin nun na minsan naghahanap siya ng ganito, naghahanap siya ng ganyan. Pero kita niyo naman, she already represented Philippines at Miss International. So, hindi lang ako. I think marami kaming beauty queens na same experience, na nahihirapan, kulang sa resources, pero maraming pangarap. Malaki yung pangarap. Yeah. Big dreams, but little resources. But we made it. Yes, love it. May quote na kayo. Yeah, 2026. Big dreams, little resources, but we made it. Yes. So My ngayon, God. speaking of dreams, ano naman yung goals mo ngayon? Ako, goals ko ngayon, mag-aasawa na. Ayun na! Feeling ko naman, doon na rin naman tayo pupunta. Pero kasi yung mga fairy godmothers ko, bumubulong pa rin ng Miss Universe. So, I'm not closing any doors. Yeah. Ayan na, sinabi ko na. I'm not closing my doors to future pageantry kasi sa Miss Universe ngayon, pwede na, may Mrs. Universe na nga eh. Pwede na yung mga married, may anak, ganyan. So, let's see. Tapos si Miss Grand, hanggang 32 years old Yeah. pa. 30 pa lang ako. Ang dami pang Ang pwede. dami, no. Oo. Pero let's see where the road takes me. Pero as of now, kasi, honestly speaking, my partner and I already had a meeting. Yeah, partner meeting to. Kung ano yung magiging future namin, yung plans namin, magkaroon na ng bahay, ganyan.
And kailangan namin siya iplano kasi nga breadwinner ako, tapos siya nagsusupport sa family. So, kailangan din namin maging responsible sa finances namin to get to this dream, yung magkaroon ng bahay. Kasi mahirap kapag wala kang inaasahan na support. Yung kami lang yung nag-finance sa sarili namin. So, we have to be disciplined din sa finances namin and we have to plan it para ma-achieve din namin yung pangarap namin na pamilya. Kasi pares kaming laki sa hirap. I mean, hindi kami yung super yaman. And ayaw naman namin na yung magiging family namin is ganun din, yung mahirapan din sa life. Gusto namin yung anak namin maging ano na lang, nepo baby. Chill na lang. Nepo baby. Magiging hindi para maging nepo baby. Yung sapat lang, yung enough para maging masaya sa buhay at makatulong sa ibang tao. Oh. At sa mga hayop. Animal advocate Yeah. nani. Kaya nga, Ayun. ito, di ba, animals nga ang Yeah. ano. Kasi alam kong animal advocate ka. Thank you po. Yes. So, ano naman, finally, ang advice mo sa ating dreamers when it comes to trusting the process? Kasi ang haba-haba ng proseso mo, di ba, in Sobra. life? Wala kasing, tamang timpla sa pag-achieve ng goals. On my case, I think masyado lang ako naging swerte kasi yung mga nakilala ko sa journey ko and sa buhay ko is mga mabubuting tao. And at the same time, hindi lang sila naging help sa akin, kundi naging part na rin ng journey ko. And ako din, yung naging disiplina ko rin sa sarili ko na mag-go lang ng mag-go. Kung may opportunity, grab it. Kung wala, just go with the flow. Kasi for sure, may dadating na naman na dadating na opportunity for you. And I believe na everything that we have, plan siya. Written na siya. It's a matter of you accepting your faith and choosing the right path. Kung ano yung tama and mali. And as long as wala kang tinatapakang tao, I think yun naman yung pinaka-importante sa buhay. And yung maging mabuti ka sa kapwa mo and be genuine. Lahat ng connections mo dapat coming from your heart. Siguro, kaya din ako ganito as a person. Kasi, di ba kaya ako mag-isa? Wala akong naging, alam mo yun, super close sa kapatid. Kaya yung mga nakikilala ko, kaya ako siguro masyadong friendly. Kasi, parang feeling ko lahat kapatid ko, feeling ko lahat ka-close ko. Kasi growing up, mag-isa ko eh. So outside my own family, yung mga nakikilala ko, parang hindi lang naman sila naging kaibigan lang for me. Naging parang pamilya ko na rin sila, kapatid ko na rin sila. So yun din kasi magiging support system mo sa journey mo. You have so much love to give to everyone. And hindi, napakahirap. Alam mo yun ang mga friends ko, mahilig akong I love you, ganun. Ewan ko. Feeling ko kasi hindi naman mahirap magbigay ng love. Lalo na kung deep inside you, yun yung nararamdaman mo. And there's no bad time to say that you love someone, whether it's your partner, your family, or your friends. Ganun. Drama na natin! And dahil dyan, we love you, dreamers. Yeah! Thank you for listening to our podcast. And thank you for sharing your story. Sana hindi ka napagod. So, how's your experience? Ako na pala yung naging host. Sobrang saya. Parang ang nagchichikahan lang talagang magtropa. So, thank you for joining us. And Thank you good so night. much. Good night, dreamers.